Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Welcamia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa umaga pong ito o sa araw pong ito, ang ating pong pag-aaralan ay pinamagatan ko pong God is All-Knowing. So this will be a series on the attributes of God. Alam nyo mga minamahal na mga kapatid, the Bible teaches that God is all-knowing or omniscient. God is omniscient. Alam nyo ba ibig sabihin ng word na omniscient? The word omniscient comes from two Latin words, omni, signifying all, and scientia, signifying knowledge. So kung atin pong pag-uugnayin, yung omni, all, and scientia, knowledge, meaning God is all knowledge, signifying He knows everything. And we can say, when we say that God is omniscient, it means that He has perfect knowledge of all things. Walang nalilingid sa Diyos. At hindi niya kailangang mag-aral, hindi niya kailangang turuan, sapagkat alam niya ang lahat ng bagay. He does not have to learn anything and He has not forgotten anything. Hindi po katulad natin, sabi nga po, ang Diyos ay infinite being, but we as human, we are finite being, very limited yung bagay na pwede nating taglayin, very limited ang mga storage natin ng knowledge, limited yung mga bagay na alam natin sa future or maging sa nakalipas. Nakalimitado ito sa taglay nating karunungan. Pero ang Diyos, nagtataglay siya ng attributes na ito. He knows all things. Alam niyo po, if we are going to define omniscience, sabi po, omniscience is defined as the state of having total knowledge, the quality of knowing everything. At sa atin pong pag-unawa at pag-aaral, tanging ang Diyos lang ang nagtataglay nito. Maging si Haring Solomon na pinakamatalinong tao ay limitado sa mga bagay na ito. Hindi niya alam kung ano yung mga bagay na magaganap sa kinabukasan. In fact, kung alam niya ito, sana ay naisip niya at naunawaan niya na ang pag-aasawa ng napakarami at ang pagkakaroon ng maraming concubine ay maghahatid sa kanyang pinangungunahang bansa ng matinding idolatry. Dahil yung mga asawang kinuha niya, taglay-taglay ang mga Diyos-Diyosan nito na dinala rin sa kanyang bayan sa bansang Israel. Kaya hindi niya ito alam. At itong mga kakulangan ng wisdom na ito, ng knowledge na ito ng tao ay ipinakikita sa madalas na pagkakamali at pagkakasala ng individual. Pero ang sabi nga po, yung omniscience is the state of having total knowledge. For God to be sovereign over His all creation, whether visible or invisible, He has to be all-knowing. Ang pundasyon ng Reformed faith ay yung sovereignty of God. And in order for God to be sovereign and considered sovereign, ay dapat siya ay all-knowing din. Omniscient ang tawag doon. His omniscience is not restricted to any one person in the Godhead, the Father, Son, and Holy Spirit. They are all by nature omniscient. So kapag sinabing omniscience of God, hindi yung Father lang ang omniscient, hindi si Jesus lang ang omniscient, hindi po yung Holy Spirit ang omniscient lang. All three persons of the Godhead, they are omniscient. So kaya si Jesus kahit nung nasa katawang lupa, hindi siya nalimitahan. Ang akala po nung mga ibang pastor pag nagtuturo sa sila, noong si Jesus ay naging tao, nawala ang kanyang pagka-Diyos, hindi yun nawala kailanman. Taglay-taglay ng Panginoong Hesukristo, kahit nung siya'y nagmi-ministeryo, yung kanyang pagka-Diyos. Hindi po yun nalimitahan. Taglay niya yung kanyang sovereignty at ang kanyang pagiging omniscient. So God
does not have to reason things out or find things out or learn them gradually. Kaya tandaan niyo po mga kapatid, maging sa mga pagsubok ng buhay, hindi tayo sinusubok ng Diyos para alamin kung ano ang ating pananampalataya. Hindi tayo sinusubok ng Diyos para alamin ng Diyos kung magtatagumpay tayo o hindi. Dahil kung ganon, isa lang ibig sabihin nun, hindi siya omniscient. Kung hindi alam ng Diyos kung anong ating magiging pasya, kung hindi alam ng Diyos kung anong mangyayari bukas, hindi niya papayagan si Satanas na si Job ay tuksuhin. So, ibig sabihin lang, God is sovereign, He is so much in control because He knows what will happen. He knows everything. At ganun din sa buhay natin. Siguro itatanong nyo, Pastor Ruel, bakit pahintulutan ng Diyos yung mga testing sa buhay natin, yung mga trials? Yun sabi mo, hindi naman pala para alamin yung ating pananampalataya. Hindi po, alam ng Diyos yung measure of your faith. He knows who you are from head to toe. Ang Diyos ang lumikha sa iyo. Kaya kung ano yung mga bagay na iniisip mo, ginagawa mo, paplanuhin mo, ano man yung DNA na meron sa iyo, may sakit sa iyo, lahat ng bagay na kulang sa iyo, alam ng Diyos. That is how knowledgeable God is. Kaya wala tayong maitatago sa Kanya. Hindi tayo makapagbubulaan, hindi tayo makapagsisinungaling. Alam niya yung binabalak ng puso ng tao. Bakit niya pinapahintulutan yung mga trials na ito, yung mga testing na ito? Iyon ay para sa atin. So, sabi nga ng Bible, the testing of your faith produces what? Hindi produces knowledge in order for God to know. It produces perseverance, and perseverance is for whom? It is for the one who is being tested. It is for us. Tinetest tayo ng Diyos para ipaalam sa atin ng Diyos, anak, iyan lang ang measure of your faith. Iyan ang iyong kalagayan. Ito'y salamin para ipakita sa atin ang ating orihinal at totoong kondisyon. At dahil doon, pinahihintulutan ng testing para sa ating benefits for us to get to know ourselves. Amen? So, yun po yung dapat nating makita. He knows everything that has happened and everything that will happen. Kaya dapat pumayapa ka, anak ng Diyos. Pumayapa ka, Kristiyano, kasi lahat ng nangyayari alam ng Diyos. Alam ng Diyos ang kirot. Alam ng Diyos yung sakit. Alam ng Diyos yung mga pagluluksa. Alam ng Diyos yung iyong pagtawa, ang iyong kalungkutan, lahat ng bagay. God also knows every potential thing that might happen. Hindi pa nagaganap, alam niya ng Diyos. Yung mga kalamidad, alam ng Diyos. Kung anong layunin ng Diyos, hindi natin alam. Pero tandaan po ninyo, God even knows those things that humankind has yet to discover. Hindi pa naiisip ng tao, alam na ng Diyos. Alam ng Diyos kung sino magke-create ng Facebook. Alam ng Diyos kung sino gagawa ng Tesla. Alam ng Diyos kung sino makapagpapalipad ng unang rocket sa buwan. Alam ng Diyos ang lahat ng yan. And He knows things that humankind has yet to discover. Ano po? Yan po ang katotohanan. And this knowledge is absolute and unacquired. Hindi po yan na-discover lang ng Diyos kamakailan. Hindi po yan na-discover ng Diyos ngayon lang. Hindi nagulat ang Diyos, ay, meron palang ganun. Hindi. The omniscience of God means that He has perfect knowledge, perfect understanding, and perfect wisdom as to how to apply that knowledge. Amen? So, tingnan po natin ang ilang mga talata sa banal na kasulatan na nagtuturo ng mahalagang doktrinang ito. Una, God knows everything. Ang sabi ng Bible, 1 John 3:20, if our hearts condemned us, we know that God is greater than our hearts and He knows everything. He knows everything. He knows not only the minutes or the minutest details of our lives, but those of everything around us. Alam niya, hindi lang yung mga maliliit, minute details ng buhay natin, but also those things that around us. Sabi ng Matthew chapter 10, 29-30,
Are not 2 sparrows sold for a penny? Yet not one of them will fall to the ground outside your Father's care. And even the very hairs of your head are all numbered. Can you imagine, minsan tayo nga hindi natin napagtutuunan ng pansin yung ating mga buhok eh. Hindi na natin napagtutuunan ng pansin kung nalalagas na ba, kung unti-unti na bang nagiging puti, at kung ano ba. Pero sa Diyos, alam niya lahat yan. Ang bilang ng buhok na nalalagas, alam niya. At ang bilang ng buhok na natitira, alam niya. Ang mga ibon sa parang o yung mga ibon sa himpapawid na nabibili lang ng barya, penny. Pero ang sabi, yet not one of them will fall to the ground outside your Father's care. Minsan habag na habag tayo sa mga bagay na nangyayari sa ating kapaligiran, nagdudulot ito ng iba't ibang damdamin sa atin. Sa bawat sirkumstansya, may dalang itong emosyon sa kanyang mga anak, pero wag nating tanggalin sa ating isipan ang katotohanan. Hindi ito nangyari nang hindi ipinahintulot ng Diyos, at sigurado ako, alam ito ng Diyos. Not only does that God knows not only the minute details, but everything. Pangatlo po, God knows everything that will occur until the end of history itself. So, hindi lang yung present, hindi lang yung past, kundi even the future things that will happen. Everything that will occur until the end of human history. Alam na po yun ng Diyos. Ano sabi ni Isaiah 46:9-10? Remember the former things, those of long ago. I am God, and there is no other. I am God, and there is none like me. I make known the end from the beginning. From ancient times, what is still to come, I say, my purpose will stand, and I will do all that I please. Hindi po ba ubod ng ganda? Pag binabasa natin ang mga talatang ito, lagi nating tatandaan, associated ito sa attribute ng Diyos. Ang attribute na binabanggit dito ay ang kanyang pagiging omniscient. God knows everything. He knows not only the minute details, but everything. God knows everything that will occur until the end of history. And He knows every thoughts even before we speak forth. No, ito medyo nakakapagbigay ng alalahanin. Kasi alam niyo po ba, sa very moment na ito, hindi pa binubuksan ng inyong lingkod ang aking bibig, hindi pa nagsisimulang lumabas ang tinig sa aking mga labi, alam na ito ng Diyos. Bago pa ho nagsimula ang tinig ng pag-asa kanina, lahat ng aking mga binanggit alam ng Diyos. Dapat magdulot ito sa atin ng pag-iingat sa ating pagsasalita kasi wala namang nalilingid sa Diyos. Nung isang araw, dinalo po ako ng isang mag-ina, no po? Shout out kay Ate Menchi Nacario at kay KP Cameron. Hindi na siya Nacario, kay KP Cameron. Tuwa ako sa mag-inang ito, may dala po sila sa aking bag of fruits at salamat sa inyong presensya ng pagpasyal. Kukwentuhan po kami at dumako po kami ron sa kwentuhan na sabi po ng kapatid na Menchi, talaga pong dito sa mundo, kahit na ano pong pilit natin na talagang mamuhay sa kabanalan, pero minsan nakakagawa pa rin tayo ng pagkakamali, no? Ayaw nating magsinungaling, pero dumarating pa rin tayo minsan doon sa nakakagawa tayo ng kasinungalingan and everything. So, ito po'y palatandaan mga kapatid ng pagiging tao natin. Pero ang kaibahan po, gaya nga po nung binanggit ko nung nakaraang pag-aaral natin, yung new creature, minsan, nagkakaroon tayo ng burden sa mga nagagawa natin. Pero ang realidad mga kapatid, ito po'y process ng growth. At the more na ikaw ay nako-convict ng Holy Spirit sa mga nakalipas na nagagawa mong kasalanan, isa lang ang ibig sabihin, anak ka ng Diyos. Dahil kung hindi ka anak ng Diyos, hindi mo ito mapapansin, hindi mo ito magiging burden,
Pero yung conviction ng Holy Spirit sa mga nagawa nating kamalian, matindi ang epekto nito sa anak ng Diyos. At ito, mga kapatid, isang palatandaan na we are growing in the process of growth. And God knows all of it. Ang sabi ng Biblia, bago pa bumuka ang bibig mo, before a word is on my tongue, you, Lord, know it completely. Ang tanong, dahil hindi pa lumalabas, alam na ng Diyos, so anong ibig sabihin nun? Nauunawaan ka ng Diyos. Alam ng Diyos, ba't mo sinabi yon? Alam ng Diyos ang motibo. Tayo, we have to explain Minsan, kailangan nating ipaliwanag kasi may mga slip of the tongue. May mga pagkakataong nasabi natin, hindi naman talaga natin intensyon. Minsan, nasabi natin bunga ng galit. Minsan, nasabi natin bunga ng emosyon o yung physiological, ibig sabihin, lalo na yung mga may dinadamdam sa sarili, may mga pasanin sa buhay, may mga pinagdadaanan, yung burst of emotions, hindi natin napipili yung ating mga salita. Late na nung na-realize natin, mali pala yun. Kaya hingi tayo ng tawad, paulit-ulit na ganon. Pero alam nyo, dahil ang Diyos, alam yan, alam ng Diyos ang pinanggagalingan, alam ng Diyos kung saan nagmula yung iyong intensyon, hindi ka makatatago sa Kanya. Dalawang bagay lang yan, nauunawaan niya at kaya Kanyang pagpasensyahan o nabubwisit na siya sa iyo dahil alam niya kung saan talaga galing yung mga salitang ibinibigay mo. We cannot hide from Him. He knows our hearts from afar. He even saw us in the womb. Yan ang sabi ng salmista Sabi ni David, you have searched me, O Lord, and you know me. You know when I sit and when I rise. You perceive my thoughts from afar. You discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways. Kaya kapatid, alam ng Diyos ang iniisip mo ngayon. Ang laman ng puso mo. Psalms 139, 1-3. At kung ifo-forward po natin ang basa sa verses 15 to 16, ano ang sabi ng salmista? My frame was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was woven together in the depths of the earth. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Si Haring David, napakalinaw ng kanyang pagkakilala sa Diyos. Alam ni David, lahat ng mga bagay na ginawa niya lantad sa Diyos. Maging ang kanyang pagkakasala kay Bathsheba, alam niya, bago pa siya mabuking. At ang dahilan nung siya'y binuko ni Nathan, ay palatanda ang pinahintulutan na ng Diyos na siya ay mabuko. Dahil alam yon ng Diyos. At Diyos na makapangyarihan, ay gagawa din ng paraan para itama tayo sa mga kalikuang yon, lalo nga at tayo ay kanyang mga anak. Amen? So, atin pong pagbulay-bulayan ang mga talatang yan dahil meron pong reasons to rejoice that our God is omniscient. Dapat ba nating ikatakot ang bagay na ito? Dahil alam ng Diyos ang lahat ng bagay, He is knowledgeable of everything. Ano dapat nating maging damdamin? Dapat ba tayong matakot dito? O dapat tayong magalak? Ano po? Ngayon, ikaw kapatid, dahil naintindihan mo na ang Diyos pala'y omniscient, talaga palang hindi natin siya kayang taguan. Wala pala talagang pwedeng isipin na hindi alam ng Diyos, wala po pala talaga kayang bitiwan ang ating mga labi na hindi niya naririnig. Lahat pala'y alam talaga ng Diyos, anong dapat nating maging damdamin. Meron pong damdamin dapat tayong taglayin, at ang damdamin ito ay kagalakan. We need to rejoice that our God is sovereign. And the question is, why? So, ito yung reasons to rejoice that our God is omniscient. And one reason is, the omniscience of God assures our salvation. Yung makapangyarihang karunungang ito ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng kasiguruhan ng ating kaligtasan.
Ano ang sabi ng Hebrews chapter 4 verse 13? Sabi diyan, "And there is no creature hidden from His sight, but all things are open and laid bare to the eyes of Him with whom we have to do." So kapatid, alam ng Diyos kung nasan ka. Alam ng Diyos yung pinagdadaanan mo ngayon. Alam ng Diyos kung may masakit. Alam ng Diyos kung may malungkot ka, kung nagdadalamhati ka. Alam ng Diyos ang pag-aalala na meron ka. At alam ng Diyos lito ang isipan mo, lahat ito alam niya. Pero it gives us an assurance dahil alam ito ng Diyos at ikaw ay anak niya, hindi kanya pababayaan. Amen, kapatid? Hebrew o sa Psalms 33:13-15, ano ang sabi diyan? "The Lord looks from heaven, He sees all the sons of men. From His dwelling place, He looks out on all the inhabitants of the earth. He who fashions the hearts of them all, He who understands all their works." So, napakagandang panghawakan. Ang Diyos nakatingin sa langit, nakikita niya ang lahat ng anak ng tao. Sa kanyang luklukan, nakatingin siya sa lahat ng nangyayari sa mundo. At ito, mga kapatid, ay isang napakagandang katotohanang taglayin ng bawat mananampalataya. Sabi ng Psalms 139:1-4, "O Lord, you have searched me and known me. You know when I sit down and when I rise up. You understand my thoughts from afar. You scrutinize my path and my lying down, and are intimately acquainted with all my ways. Even before there is a word on my tongue, behold, O Lord, you know it all." Wow! Punong-puno po ng assurance ang mga talatang ito na walang nalilingid sa Diyos. Because God knows all things, we can rest in the security of His mercy and grace, fully assured that He accepted us with full disclosure. Amen? So, anak ng Diyos, kung sa gabing ito, punong-puno ka ng alalahanin, humiga ka't magpahinga sa katotohanang nakikita ka ng Diyos. Alam ng Diyos ang iyong pinagdadaanan at hindi ka nag-iisa sa pasaning yan. Amen? He knows everything we've ever done. He knows what we're doing right now and what we will do in the future. Kaya mahalaga, mga kapatid, na dahil tayo naman ay binigyan ng Diyos ng kanyang mga salita, ng banal na kasulatan, para patuloy na maunawaan kung ano yung kanyang palatuntunan, tinatapik-tapik lang tayo lagi ng Diyos at itinutulak tayo sa kanyang mga salita. Sinasabi lagi ng Diyos, "Anak ko, buksan mo ang aking Biblia, buksan mo ang aking mga salita, para kung ano yung aking kalooban, iyon ang masunod sa iyong buhay at makalakad ka sa katuwiran ng aking mga salita." Alam niyo po, kagabi ang pag-aaral namin sa mga kapatiran sa Amerika ay yung sa Mark chapter 3 kung saan si Jesus ay hinanap ng kanyang nanay at ng kanyang mga kapatid. At natagpuan nila si Jesus sa isang bahay na nangangaral. Nag-utos sila doon sa isang alipin na sabihin na nandito kami sa labas. Sabihin mo, nandito yung nanay niya at yung kanyang mga kapatid. At sinabi nga nung alagad, sabi, "Jesus, nasa labas yung iyong nanay at ang iyong mga kapatid." At tumingin si Jesus at sinabi, "Sino ang aking ina? At sino ang aking mga kapatid?" And then itinuro niya yung mga bagong alagad niya at ang sinabi, "Ito, sila ang aking ina at ang aking mga kapatid. Kung sino ang sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit, sila ang aking mga magulang, sila ang aking ina, kapatid na lalaki, at kapatid na babae. Whoever do the will of God, the will of my Father in heaven, are my brother, sister,
and mother. Tandaan nyo mga kapatid, we do not enter into a contract with God na may stipulation na kung ikay magkamali, hindi na kita anak, na kung ikaw ay magkasala, hindi kita anak. No, God enters into a covenant relationship with us. Ano kaibahan ng covenant relationship na yon? Na itong covenant relationship na ito ay complete, na nung tayo'y pinatawad sa lahat ng ating kasalanan, the past, the present, and the future are covered by that covenant. He knows all, and Christ's blood covers all our salvation. When God accepts us, it is with a no return policy. You are saved and will be saved forever to eternity. Amen? Kaya kapatid, pumayapa ka, hindi mawawala ang kaligtasan mo kung tunay kang anak ng Diyos. Opo, maaari tayong minsan ay dalhan ng tukso ng kaaway. Oy, anak ba ng Diyos yan? Ganito ka. Sino bang hindi ganon? Lahat naman tayo nagkakamali. No, kung pag-uusapan nga po natin, mga lingkod na ng Diyos na kasama niya ng mahabang panahon. Katulad ni Pedro, hindi po ba 3 beses pa niyang ipinagkanulo ang Panginoon? Pero what is good about Peter? Because Peter is a son of God. Babalik at babalik ang tunay na anak ng Diyos. Magsisisi sa kanyang kamalian at secured habang buhay. Amen? So ano po yung reason to rejoice? Reason to rejoice that our God is omniscient because the omniscience of God assures our salvation. Second, the omniscience of God assures our present provision. So ito, napakaganda kapatid. Ikaw na nag-aalala tungkol sa anong kakainin bukas, anong lulutuin bukas. Hindi bali sana kung nag-aalala ka dahil wala talagang lulutuin. Pero nakalulungkot dito sa North America, ang pinag-aalalahanan ay kung anong lulutuin sa pamimili ang napakadaming bagay na nasa refrigerator. Ako po mga kapatid, minsan suliranin ko rin yan no? Hindi dahil walang lulutuin, pero sa dami ng lulutuin, hindi mo alam kung anong uunahin mong lutuin. Pero mga kapatid, sana magturo ang bagay na ito ng mahalagang paalala sa atin, na dahil alam ng Diyos ang lahat ng bagay, magbigay ito ng assurance sa atin na yung present needs na meron ka ngayon ay kayang i-provide ng Diyos. Ano ang sabi at pangako niya sa aklat ni Matthew chapter 6 verse 25 to 32? Anong sabi diyan? Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you, by worrying, add single hour to your life? And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown in the fire, will he not much more clothe you, you of little faith? So do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the pagans runs after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. So look at that omniscience of God. Alam niya kapatid ang laman ng iyong palabigasan. Alam niya kapatid kung ilang swipe na lang ang natitira sa iyong credit card. Alam niya kapatid ang due date, yung mga due date na padating. Alam niya lahat yan. So, because God is omniscient,
He has perfect knowledge of what we need for any given day. Amen? So, in our culture, a lot of time and money is spent on making sure our needs are taken care of, and rightfully so. God expects us to work hard and use the abilities and the opportunities to provide as good stewards of His blessings. Tandaan po ninyo, katiwala lang tayo eh. Tandaan po ninyo na maging ang mga bagay na meron tayo, taglay-taglay natin ngayon, hindi natin kayang ipagmalaki sa Diyos dahil lahat ng yan, pahiram lang naman niya. So, atin pong pagtiwalaan, no matter how well we might prepare, we are not able to see the future. We are very limited in knowing what will happen in the future. Pero itong gusto kong sabihin sa iyo, alam na ng Diyos. Alam na ng Diyos kailan huling titigil ang pintig ng iyong puso. Alam niya ang lahat. So because God has perfect knowledge of what tomorrow will bring, He is able to provide for us today. Amen, kapatid? Kaya dahil dito, huwag magrereklamo kung anong nakahain sa hapagkainan. Huwag magrereklamo kung ano yung mga bagay na pagsasalu-saluhan. Pasalamatan ang mga bagay na ito dahil ito'y provision ng Diyos. Katulad ng nangyari sa bansang Israel, never a single day na hindi nagbigay ng mana ang Diyos. The only problem is with the human heart. Ang dalas nating magsawa, ang dali nating magreklamo, dahil ang dali nating magsawa sa mga probisyon. Ayaw natin lagi ng ganun, gusto natin iba, gusto natin ganito. Hindi ba natin naisip mga kapatid, yung mga bagay na yan, pag yan ay nawala, kalaunan, ikaw, kahit na nga yung mga bagay na ayaw mo ngayon, pag nawala sa'yo, ay you will crave for it. Do you remember the prodigal son, yung young prodigal, nang ito'y lumaya sa bahay ng kanyang nanay, naubos ang lahat ng kanyang kayamanan, sinong kakain ng pagkain ng baboy? Walang kakain nun, pero sa matinding gutom, nakikisalo siya sa baboy sa pagkain ng baboy. Bakit? Kasi wala na siyang makakain, kahit ano na lang pwede niyang kainin. At ano yung nagbukas ng kanyang isipan para bumalik sa bahay ng kanyang ama? Naisip niya, yung mga katulong sa bahay ng tatay ko, sa sarap ng kinakain nila doon. May kanin sila doon, may tuyo, o merong danggit, o kaya yung araw-araw na pinagsasawaan ko doon, yung mga pagkain hindi ko na pinapansin doon, yung mga pagkain ayaw ko nang kainin dahil nakakasawa na. Babalik ako sa bahay ng tatay ko. Hindi na bilang anak, doon na lang ako sa katulong. Kung leftover yung kinakain ng katulong, leftover na lang, okay na sa akin. Hindi ba mga kapatid, minsan ganun tayo? Kayo ng mga umalis sa Pilipinas, na nakarating sa bansa na walang danggit, walang tuyong dilis, na walang tuyong lawlaw, na walang pusit. Hindi po ba ngayon? No? Kahit na nga minsan, bawal dun sa bansa na magdala ng mga ganon, pinapalusot nyo sa bagahe, makarating lang. Dahil wala kayo ng mga bagay na yon. Pero ano sabi ng mga taga-Pilipinas? Naku, araw-araw na kami tuyo. Pagdating sa Canada, tuyo pa rin papakain nyo sa amin. Samantalang kaming nandito sa Canada, amoy pa lang ng tuyo, lasang hamon na. No? At hindi ko ipagpapalit ang tuyo sa turkey. Inyo na yung turkey ninyo, akin na yung tuyo. So kita nyo mga kapatid. God has perfect knowledge of what tomorrow will bring. And He is able to provide for us today. Matuto lang tayong tanggapin na hindi ka naman gugutumin ng Diyos. Kaya lang mapili ka, kaya ka nagugutom namimili ka ng kakainin. He knows exactly what we need, both in the realm of the physical things like food, shelter, and clothing, but also in the realm of our spiritual, emotional,
and mental needs as well. Ito po sasabihin ko sa inyo, most of the depressions, anxieties na nararanasan ng mga tao may kinalaman sa kung anong susuotin, kakainin, mga bagay na may kinalaman sa pisikal. Pero tandaan po ninyo, palakasin ninyo ang inyong buhay espiritual, magiging stable ang emotional, magiging stable ang mental, at paniwalaan mo na ang Diyos alam yan lahat. Gagaling ka, kapatid. Pagagalingin ng Diyos at aalisin ang iyong mga alalahanin. A committed believer can stand in the assurance that today's needs will be met by an omniscient provider. Amen? Ayan. So ano pa yung reasons to rejoice? The reason to rejoice that our God is omniscient. 1, the omniscience of God assures our salvation. 2, the omniscience of God assures our present provisions. And the third, itong maganda, the omniscience of God assures our future. Ano sabi ng Biblia? Matthew 10:29. Are not 2 sparrows sold for a cent? And yet not one of them will fall to the ground apart from your Father. But the very hairs of your head are all numbered. Amen? Sabi po ng Psalms 139 verse 16, your eyes have seen my unformed substance, and in your book were all written the days that were ordained for me, when as yet there was not one of them. And in the book of Acts, chapter 3, verse 18, but the things which God announced beforehand by the mouth of all the prophets, and his Christ would suffer, he has thus fulfilled. Walang bagay, tandaan, na sinabi ng Diyos na hindi matutupad. Ang kanyang karunungan ay magbibigay sa atin ng kasiguruhan sa kinabukasan. Amen? So, how well would you sleep if you were not assured that tomorrow is safe in God's hand? Paano ka matutulog kung hindi mo alam na ang iyong kinabukasan ay secured? Paano ka matutulog kung ikaw ay punong-puno ng alalahanin tungkol sa anak mo, sa asawa mo, sa ari-arian mo, sa mga ganito, sa lahat? Ito ang mga bagay na hindi nagpapatulog sa mga tao. Kahit sa mananampalataya. Minsan yung kagustuhan nating kontrolin ng buhay, ito ang hindi nagpapatulog sa atin eh. Yung gusto nating to take over and be a God of our lives. Lalo na yung mga provider, makinig po kayo sa akin. Hindi ko po kayo sinisisi kasi kaparehas ko po kayo ng ugali. Ako po kasi ay ganun din eh, provider din po ako. At bilang ama ng tahanan, ito po yung ating nasa isipan. Gusto po nating siguraduhin ang lahat tungkol sa ating pamilya. Gusto natin secured ang asawa natin, secured ang ating mga anak, secured ang kanilang future, secured ang bahay, secured ang finances, secured na kung mawawala ka, sila ay secured na. Pero mga kapatid, hanggang saan at hanggang ano ang iyong kapasidad para i-secure sila? Hindi mo naman alam kung ano mangyayari bukas. Hindi mo nga alam, baka mas secured yung misis mo kapag namatay ka na dahil makakakuha siya ng isang lalaki na mas makapagbibigay ng security kesa sa naibigay mo. Hindi ba? Analogy lang. Example lang yon. Huwag mong ipagdamdam. Pero ito ang totoo. May mga bagay na limitado tayo to secure. But God knows ahead. He knows what will happen tomorrow. He knows our future. Kaya higit kang secured knowing that the God of heaven knows everything. Amen? Because God knows the future, He can predict it with perfect accuracy.
For in His mind, history and future are no different from one another. The history of the future and the past, dikit lang yan sa Diyos. Isang tingin ng Diyos, alam na niya yan eh. Tayo, hindi. Hindi po ba? Humans can look back at history. We can anticipate probably something about the future, but we can never know for certain how one event will affect a future event. Limitado tayo doon. Pero ang Diyos, alam niya lahat yan, mga kapatid. God's understanding, however, is unlimited. No? So, unlimited. Kapag sinabing unlimited, up to sawa. No po? Buffet yan. And to look back or look forward is irrelevant. His omniscient minds contains knowledge of all things at all times. Amen? So, and those are reasons to rejoice. The omniscience God assures our future. So, ano pa? Our days are ordained. We can trust that God will help us alive until He is ready for us to go home. We are not afraid to die, so we can live freely and confidently knowing that our lives are in His hands. Can we say amen, mga kapatid? Yan. So, reason to rejoice. Number 4 na po tayo. Una, omniscience of God assures our salvation. Omniscience of God assures our present provisions. The omniscience of God assures our future. At pang-apat, the omniscience of God assures us that justice will prevail. Ito po yung ating bagay na magandang pag-usapan. Sa mundong ito, hindi po fair ang labanan. Lagi po natin yang naririnig. Kung sino mayaman, siyang makapangyarihan. Kung sino maimpluwensya, siyang nasusunod. Power tripping and power play is the name of the game. At yan po, mga kapatid, ay nasasaksihan natin saan? Sa maraming sitwasyon sa trabaho. Minsan, napagsasamantalahan tayo. Hindi lahat ng ating mga kasamahan doon ay matuwid. May mga boss tayo na mapagsamantala. Yang mga kumpanya ay mahusay lang kapag napapakinabangan ka. Kapag hindi na, itatapon ka na lang. And you are at their disposal. Yan naman po ang totoo eh. At sasabihin natin, walang justice. Hindi makatuwiran. Pero mga kapatid, ano ang sabi ng Diyos sa Proverbs 15 verse 3? The eyes of the Lord are in every place, watching the evil and the good. So kaya kapatid, alam ng Diyos ang pinagdadaanan mo. Kung may mga injustices na nangyari sa buhay mo, kung meron mang bagay na gumawa sa iyo nang hindi matuwid, nasaktan ka, aggrieve ka, hindi ka makakuha ng pagganti, ang sabi ng Biblia, alam naman ng Diyos yan, kapatid. Nakikita niya ang kasamaan. At ano sabi ng 1 Corinthians 4-5? Pakinggan niyo po ito. Therefore, do not go on passing judgment before the time, but wait until the Lord comes, who will both bring to light the things hidden in the darkness and disclose the motives of men's heart. And then each man's praise will come to him from God. No, minsan talaga gustong-gusto natin makakurot man lang eh, hindi po ba? Para at least kahit paano makatabla. Minsan gusto natin makapagsalita man lang, no? Para kahit papaano makatabla. Minsan sa mga kalsada, no? Hindi natin mapigil talaga pag merong mga nasa salubong tayong wala sa ayos magmaneho. Gusto nating magsalita, gusto nating sumigaw, gusto nating makipag-away. Pero alam nyo, knowing that God is omniscient, alam naman lahat ng Diyos, no? Gusto ko pong atin pong
panghawakan yung laging sinasabi ni Nanay Denang. Sino po ba si Nanay Denang? Si Nanay Denang, si Magdalena Calitis Camia. Sa po yung nanay ko. At alam niyo po, ang laging sinasabi ng nanay ko, hayaan mo na siya. Hayaan nyo na sila. At dahil nga po sa katotohanan, alam naman ng Diyos ang lahat, hayaan na natin sila. The omniscience of God assures us that justice will prevail. Ang Diyos ang hahatol. At kapatid, panghawakan mo, mas masakit gumanti ang Diyos. Sabi ni Job 34:21-22, for his eyes are upon the ways of man, and he sees all his steps. There is no darkness or deep shadow where the workers of iniquity may hide themselves. Napakatindi. Alam ng Diyos ang bawat hakbang, bawat galaw, walang kadiliman na kung saan pwedeng magtago ang mga mapaggawa ng masama. Hindi kayang taguan ang Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, one of the hardest things for our minds to comprehend is what seems to be God's lack of justice for those who do unspeakable things to the innocent. We see instances ng mga pang-aabuso sa workplace, minsan sa mga empleyado, lalo na po sa Middle East, yung pinagsasamantalahan yung mga kababayan nating domestic helper, may sexual abuse, at kung ano-ano pa. Ngayon, no, ito po sa Pilipinas mismo, na-imagine nyo po ba na mangyayari yun, na ang bansang Pilipinas magiging hub ng mga pogo, na kung saan doon sa loob ng pogo, can you imagine, yung mga babae na dinadala roon para maging sex traffic, tapos nandun din yung mga scammer na ginagawang hub for scamming. Na-imagine nyo po ba na nasa likod lang ng munisipyo nangyayari ang mga bagay na yon? Kung nasaan yung lugar kung saan dapat magtatanggol sa tao, nandun din. Pangit naman sabihin, natatulan agad yung mayor ng lugar na yon na siya may kagagawan doon sa nangyayari. Pero ang tanong, kung ikaw ang namamahala sa bayan, nangyayari ang mga krimen na to sa iyong paligid, wala ka bang nalalaman? Well, sabihin na natin, marahil wala nga siyang nalalaman. Pero ito ang tandaan natin. Sa Diyos, alam ito lahat. At ang pagganti, ang pagbibigay ng hustisya, ay ibibigay ng Diyos. The omniscience of God assures that justice will prevail. Amen? Tandaan, God not only knows what a man does, He knows what he thinks in his heart and mind. God's omniscience means that we are held accountable for our actions, our motives, and our attitudes. No one gets away with anything. Tandaan mo yan, kapatid. Walang makakatakas sa Diyos. One day, God will open up the books and reveal the thoughts and intents and actions of every person who has assumed he didn't see. Minsan ganun ang prayer natin eh. Sana hindi nakita ng Diyos. Lord, sana hindi mo to nakita. Lord, sana hindi mo narinig. Mali ka doon. Walang makakalampas sa pandinig, sa mata, sa pangunawa ng Diyos. We can rest in God's omniscience, knowing that justice will be met out by the only righteous judge who sees all and knows all. Amen? Pumunta na po tayo sa huli at huli na po ito. Reasons to rejoice. 1. The omniscience of God assures our salvation. 2. The omniscience of God assures our present provisions. 3.
The omniscience of God assures our future and assures that justice will prevail. Panghuli at panlima, the omniscience of God assures that all questions have answers. Yan, ito ang gusto natin. Gusto natin lahat may sagot. Gusto natin lahat klaro. At anong sabi ng Psalms 147 verse 5? Great is our Lord and abundant in strength. His understanding is infinite. Ang kanyang pagkaunawa ay walang katapusan. Isaiah 43 verse 13 to 14, who has directed the Spirit of the Lord, or as his counselor has informed him, with whom did he consult, and who gave him understanding, and who taught him in the path of justice, and taught him knowledge, and informed him of the way of understanding. Sino bang pwedeng magturo sa kanya? Sino bang pwedeng magbigay ng konsulta sa Diyos? No? Sino ang pwedeng maging counselor para i-inform siya? Wala. Alam niya ang lahat. Romans 11:33 to 34, oh, the depth of the riches, both of the wisdom and the knowledge of God. How unsearchable are His judgment and unfathomable His ways. For who has known the mind of the Lord? Or who became His counselor? Mga minamahal na mga kapatid, the omniscience of God is a deep and abiding well of knowledge. Isang balon na punong-puno ng karunungan. In fact, it is so deep that we will never know the extent of depth of it. In our human frailty, there are many questions that are unanswered. Kaya nga madalas, pag may nangyayari sa buhay natin, ang tanong natin agad why? Why, Lord? Why me? But there are mysteries about God and concepts in scriptures that sometimes appear to be contradictory. And we all have experienced answers to prayer that challenge our understanding of His nature. Bakit ganun? Bakit ganito? Bakit nasanggol pa lang sa sinapupunan, hindi na nagkaroon ng buhay, namatay na agad? Bakit ganito? Bata pa naman yung asawa ko, kinuha na agad. Bakit ganun? Bakit ganyan? Ba't nasunog ang bahay ko? Ba't ako natanggal sa trabaho? Bakit ako na-aksidente? At marami pang mga tanong. Bakit ang marriage nagfe-fail? Bakit kami nagkahiwalay? Ba't kami iniwan? Ba't ako'y nabando na? At marami pang mga bagay na tanong. Sabi po ng Isaiah 55 verse 9, as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. God's ways are higher than our ways. Something na hindi natin kayang ipantay. At ang Diyos, hindi siya nagugulat. Bakit nangyari ang bagay na yun? Pinahihintulutan niya ito dahil alam niya ang dulo nito. So mga kapatid, trusting in His omniscience assures us that while we may never understand some things in this life, we can trust that He knows what He is doing, and His perfect purposes will be for our good and for His glory. Therefore, we can plant our feet firmly on the rock of His omniscience and drink deeply from the well of assurance in an all-knowing God. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid, ang biyaya, pagpapala ng ating buhay na Diyos, ang patuloy po ninyong maranasan ngayon at magpakailanman. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para po sa Tinig ng Pag-asa.